Napagpala po ba ang bawat isa sa ating pag-awitan po? Praise God. Pwede bang palapakin mga Panginoon? Pinakamalakas po. Salamat sa ating mga Panginoon. Salamat sa mga Kristiyano nagtagumpay sa araw na ito. Ano po? Pwede bang bigyan pa natin pinakamalakas ang napagpak ang ating mga Panginoon? Yung pinakamalakas po. Hallelujah. Praise God. At ako po ay pasalamat po sa ating mahal na Panginoon na ako po ay nabigyan po ng isang opportunity na makapagbahagi po ng kanyang mga salita. Isang malaking pribilehiyo po ito. So, sa biyaya po yun ng ating mahal na Panginoon. Amen? At salamat po sa, once again, salamat po sa bawat salita. Sa umaga po ito, so sino po nakakala nating pinag-aralan last 2 weeks po? Kasi ang topic po natin is ano po, ano? Jesus, the bondage breaker. Ano po? Kay Pastor Joshua, so sino po nakakala sa kanya? Yun, deception versus truth. Ano po? Kay Pastor Sunny, pride and humility. Ano po? Versus humility. Okay, salamat po sa ating mga Panginoon. At dadalhin po sa umaga ito, ang mensahe po natin is all about Jesus, the bondage breaker of complacency. Okay. Bago po ito, ano? Kasi alam lang po natin, pagdating po sa mga bondage o sa mga pagkaalipin, ay patungkol po sa mga paing-alipin lang po sa kasalanan, ano po, mga bagay-bagay sa mundong ito. Kaya po personally, sabi ko, meron palang ganito na dapat palang mapalaya ang bawat mga mananampalataya. Ano po? Kasi hindi po natin alam na baka sa ating pong paglilingkod, nakala po natin ay nalulugod pa ang ating mahal na Panginoon. Sa ating pananampalataya, para bang kontento na po tayo kung anong meron po tayo sa kalalagayan po natin ngayon. Amen po ba? Ano ba ang nais ng Panginoon? So, nais po ng Panginoon na huwag po tayong manatili sa ating pananampalataya kung anong meron po tayo ngayon. Ang gusto po natin mahal na Panginoon Jesus na tayo po ay lumago po at maging katuwang niya sa kanyang ministeryo sa lupa. Okay? Kung maalala po, ang Books of Acts po ay walang katapusan, walang wakas. At sino po ang magpapatuloy nun? Tayo na po. Okay? At sa mga ito ang pag-aalam po natin, okay? Ito'y patungkol po sa ating mga pansarili po. Pansarili po nating pananampalataya at sa paraan ng ating paglilingkod. Kung ang Panginoon ba na ating sinasamba ay nalulugod ba sa atin sa paraan ng paglilingkod po natin? At pananampalataya, okay lang po ba sa Panginoon na bilang tikasunod niya ay natili lang tayo sa ating pananampalataya? At okay na sa atin kung anong merong klaseng pananampalataya tayo meron ngayon. Brother Raymond, ano po ang ibig sabihin ng complacency? Pero bago tayo pag-umpisa, tayo po tayo lahat at babasa po tayo ng kanyang mga salita po. Ayan po. Sabay po tayo sa ating pagbabasa, pangunahang po dyan sa Pahayag po, chapter 3, verse 14 to 22. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea, ito ang sinasabi niya ng pangalan, Amen, ang tunay at tapat na saksi, at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Alam mo ang mga ginawa mo. Alam mo hindi niya malagim. Mabuti pa sana kung ikaw ay malagim o malagim. Ngunit dahil ikaw ay malagim. Sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa. Ngunit, hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kabag-habag, dukha, bulag, at tubad. Kaya nga, pinagtayo kong bumili ka sa akin ng pulong ito upang ikay ay tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang masuot at nakapalan na kakailang ngayong oras. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapain sa iyong mga upang may makakita. 19. Sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masigasig ka
pagsisihan mo at talikuran ang iyong mga kasalanan. Tingnan mo, nakatayo ako at mamatok sa pintuan. Kung diring-ding naman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakainin sa sanlibutan. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo na katabi ko sa aking trono, tulad ko na nagtagumpay at nagaupo ngayon katabi ng aking Ama sa kanyang trono. Sabay-sabay po tayo, last verse. Ang lahat ng may pag-ibig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sige, tayo mo na lang muli. Hallelujah. Amang banal at dakilang mga pansalhat sa umagang ito, kami po ay nagpuri, pasalamat sa panibagong buhay na ibigay po sa amin. Salamat o Diyos na ang buhay na ito ay mulod na kayo po ang siyang patuloy na maghari po sa iyong mga buhay, especially sa itong pagilig ng iyong mga salita. Buksan mo o Diyos yung pag-espiritu ng pangunawa, kaisipan, at bigyan mo po Diyos isang puso na handang magpatuwid sa pamagitan po ng iyong mga salita. Na sa pamagitan po ng iyong mga salita, ito po ang magsibing kalakasan po namin, katatagan ng iyong pananampalataya upang sa gayon, sa muling pagbabalik, kami po'y matagpuan na walang kapintasan at walang bahid ng kasalanan o Diyos. Kapanoon, ngayon pa lang po ay naangkin na po namin ang katagumpayan po ng iyong mga salita sa buhay ng bawat isa. At ako po na gamitin sa umagang ito. Kaya o Diyos na mahayag po ang iyong mga salita ng ayon po sa iyong kalooban. Hindi po ang aking sarili ang siyang may taas, kundi kay lamang po ang Panginoon ang siyang mapapurihan, madakila at may taas sa iyong kalagitnaan. Gamitin mo na ako God bilang instrumento upang sa gayon ang salita mo na mahayag ito po ay magsilbing pagpapala ng bawat isa nandito sa umagang ito. Kaya Panginoon, muli maraming salamat sa iyong gagawin po sa aming kalagitnaan at binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri pa sa pagsamba at sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Nakakaupo na po tayo. Ayan po. So, ang tema po natin ay Jesus the Bondage Breaker. Topic po natin at ang tema po natin ito po. Wala. How can we break free from the bondage of complacency? Paano daw po tayo mapapalaya sa pagkalipin sa pagiging kontento or pagiging kampante na po sa ating pananampalataya? Okay? Ito baka sabihin niyo po, kasi sa ibang translation po ng Bible sa Corinto, sabi ng Apostol Pablo sa Corinthians, na manatili kayo sa inyong kalagayan. Pero ang ano nun, pang pinaka-tema ng po, ng mensahe nun, nasa mga Church of Corinthians, na anumang sitwasyon, ang kanilang kalagayan, sila ay manatili lamang sa kababaang loob. Pero dito sa mensahe po, iba po ito. Ang inaspito ng ating mahal na Panginoon, huwag po tayong maging kampante kung anong meron tayong pananampalataya ngayon. Tama po ba? Ang gusto po ng Panginoon, tayo po ay patuloy na lumago po. Patuloy na maging masigasig sa paglilingkod sa Panginoon at maging kabahagi sa kanyang ministeryo. Paul po sinasabi, walang hayahay na Kristiyano po. Walang Kristiyano hayahay po. Okay? At sabi nga ni Sipag, sabi nga ni Sir Nets, na ang buhay po natin ay araw-araw ay full of struggle. Tama po yun. Full of challenges po ang buhay po natin bilang sa Kristiyano. Pero, salamat lang sa ating mahal na Panginoon. Dahil sa biyaya niya, sa grasya niya, sa tulong niya, sa pag-ibig niya, tayo po ay nagtatagumpay. Hindi po base sa ating sariling lakas, kundi sa lakas na nagmumula sa Panginoon. Amen po ba? Okay, ulit po. How can we break free from the bondage of complacency? Brother Raymond, ano po ang ibig sabihin ng complacency? Ito po. Ayan po, according to the dictionary, feeling so satisfied with your own abilities, ibig sabihin, kontento ka na sa iyong sariling lakas, abilidad, or sitwasyon sa buhay po natin ngayon. Sa circular, that you feel you do not need to try any harder. So, ibig sabihin, kung ano ka ngayon sa ngayon, bilang isang tao, ay okay na sa'yo. So, hindi ka na naghahanap pa ng mas mabigat
o mas mahirap na kalagayan. Ang sabi ng pastora, kumbaga, kung ligtas ka na, okay na, ligtas na ako. Paano pagdating ng pagharap sa ating mga Panginoon? Paano yung sinasabi ng Book of Matthew? Lagi ko natandaan, at palagi kong binabanggit ko yung Pastor Joshua sa Kawikaan, hayag manulihim, lahat po tayo ay ipagsusulit. Yung buwang katotohanan. Okay? At lagi ko natandaan, nakikita po ng Panginoon ang lahat ng ating ginagawa sa iyo. Kung tayo ba'y masigasig, o tayo ba'y kontento na o kampante na sa ating paglilingkod at pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. So, kukunin po natin, yan po ang pinaka-cerebral po. Ay kukunin po ang spiritual. Okay? Ano po ang ibig sabihin ng complacent? Who is a complacent Christian? So, sino ba ang mga Kristiyano daw? Ulitin ko po, tingnan po natin. Actually, ang mensahe po ito hindi lang po para sa inyo, hindi lang po ito para sa mga leader, hindi lang po para sa mga dapat turo, para sa ating lahat. Tunawan po natin mabuti na ang salita po ng Panginoon ay pangkalahatan. So, walang tinutumbok dyan na tao, personal, ulit tayo pong lahat. At lahat po tayo ay merong mga pagkukulang. So, sa biyaya po ng Panginoon, hindi tinitingnan ng Panginoon ng ating mga pagkukulang. Ay nakita sa ating grasya ang kapuspusan ng ating banal na Espiritu. Ano po? Who is a complacent Christian? A complacent Christian is when you become comfortable in your faith. Comfortable na po sa ating pananampalataya. And do not feel the need to move forward. Ayaw humakbang in your Christian life. And sins began to influence your Christian life. So ibig sabihin mo pala, ano po? Ang kampante na Kristiyano ay yung naging komportable na siya sa kanyang kasalukuyang antas ng kanyang pananampalataya. Tinatawag po ng stagnant Christian. Ibig sabihin, hindi kumikilos, hindi gumagalaw, nanatili lang sa kanyang posisyon. At hindi na niya naramdaman ang pangailangang sumulong pa sa kanyang Kristiyanong buhay. Ibig sabihin, nawala na po ang kanyang compassion. Init pa. Init sa paglilingkod. Ano? Yung kasigasigin sa paglilingkod. Kumbaga, okay na ako dito. Okay na ako magsimba ng Sunday service. Okay na ako manatili sa loob ng bahay. Ay, okay na. Araw-araw na akong ating Bible study. Okay na yun. Manood na ng TV. Meron naman salita ng pa yun sa online. Pwede na yun. Paano mo yung sinasabi ng Panginoon? Yung ka-fellowship, magpalakasan po tayo sa bawat isa. Paano kung meron kang problema ng sita, usapin mo yung TV. Yung humingi ng panalangin. Ay, di ba? Okay? At ito po nakakatakot. Dahil po sa ating paging kampante na po, sa ating pananampalataya, ang kasalanan ay unti-unting magsisimulang maimpluwensyahan ang kanyang buhay Kristiyano. So, ibig sabihin pala, kapag isang Kristiyano ay nanatili lang sa kanyang pag-isang Kristiyano na, sabi ko, stagnant Christian, doon na pumapasok po ang kaaway. Bakit? Kasi wala ka ng fellowship, wala kang mga gawain na atinan. Paano ka ngayon? Yung saan tayo makakakuha ng lakas, sa salita lang niya. Paano pala ito nasa bahay lang? Okay, tingnan yung mga katabi niyo po. Sino nakita niyo last Sunday nandito at yung wala ngayon? Anong problema? Diba? Diba? Sabi ni Pastor Sally, kung lalabahan na naging sayo, surugin mo lahat yan. Pagkatapos, wala na, makapagsimba ka. Ang sunod na problema, pambili naman, kung wala kang pambili. No? Okay? Ayan po. Who is a complacent Christian? Ayan po, komportable na sa kanilang buhay pananampalataya at hindi na naghahangad pa na mas mabigat na responsibilidad. Pangalawa, who is a zealous Christian naman? Okay? A zealous Christian recognizes the hardship of following Jesus but faithfully promised to follow Him. He focused on God's way of doing things, not on himself, and he is eager to do whatever Christ wants him to do in his life.
even if it means giving up of or sacrificing his life. Okay? So, mainit na tayo madalas bumapagsak eh. Sinasabi po natin, we are the true Christians. Amen? Palapakin natin mahal na Panginoon. Okay, praise God. Asa ng pagsakripisyo? Sa kanan ng ano? Anong dahilan? Okay? Anong dahilan ng bakit may mga Kristiyano? Huwag na lumabas. Sa loob ng po natin iglesia. Ilan tayong miyembro? Almost 80? 100? So, sabi natin, more or less, 100. Ilan lang po ang mga dumalo sa mga gawain? Ilan lang po ang mga leader, Bible Study Center? Sabi ni Pastor Joseph, marami dapat mga Bible Study Center. Kulang nga po ng linggo para sa gawain po ng Bible Study. Actually, sabi ni Pastor Joseph, minsan ako, maraming paparating, ngunit kulang po ang manggagawa. Amen po ba? So, praise God po sa mga medyo mahihina ng pagtuhod, pero sa lakas na binibigay sa kanilang Panginoon, nakasama po sila sa mga gawain. Hello mga kapatid, yung mga bata-bata pa po, kumusta naman po? Lakad-lakad din pag may time. Tama po ba? Exercise din. Di ba? Saan sila kumukuha ng lakas? Na dapat bilang isang Kristiyano, dapat ang isang Kristiyano, as serious Christian, yung pagiging masigasig na Kristiyano, kinikilala ng isang masigasig na Kristiyano ang kahirapan. Sabi ko nga ba, di ba? Sabi ko kanina, walang hayain na Kristiyano. Kasi dito, sabi niya, ang kahirapan ng pagsunod kay Jesus, ngunit matapat pa rin nangako na susunod siya. Itong mahirap. Okay. Noong tayo po ay medyo mabigat na bigat tayo at meron po tayong pinagdadaanan na pagsubok, andun tayo sa kauhawan natin palagi, ano? Nangangako tayo, bibigyan ng Panginoon. Kapag napagtagumpay ito, kapag nakamtang ko mga bagay nito, maglilingkod ako sa anumang sitwasyon ang pagdaanan ko, anumang kahirapan ang pagdadaanan ko, susunod ako sa iyo. Nakapokus lamang ako sa iyo. Nung una yun. Nung nakanta na, ay na. Nakalimutan na ang pangakong binigay sa Panginoon. Okay? Lagi pa natandaan, hindi po tayo sa tao na nangako kundi sa Panginoon. Anumang salita, especially po ako po, sa Bible sa mga yun po, sabi ko, kapag kayo ay mga, especially sa harap ng pulpit, ito po ay sagrado. Lagi po natandaan. Hindi po biro magbitaw ng pangako dito. Hindi po biro. Kasi pagdating po ng panahon, sisigilin po tayo. Hahanapan po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Ano man mga pangakong bitawan sa Panginoon, tayo welcome. Okay, di ko po alam. Ako meron pong personal na dealing sa kondisyon ba. Kaya ito ang pinangahawakan ko. Kapag hindi ko nagawa yung kondisyon na yan, posible na merong bawiin sa akin. Yung takot po. At isa sa dahilan kung bakit po maraming Kristiyano ayaw mag-step up, mag-level up sa kanilang panampalataya sa paglilingkod dahil takot magsakripisyo, takot magbigay ng oras, panahon para sa Panginoon. Yan po ba kayo? Introduction pa lang po tayo. Pasensya na po kayo. Nakatuon siya sa paraan ng paggawa ng Diyos, hindi sa kanyang sarili. So, ibig sabihin, ang Kristiyano masigasig, nagtatrabaho siya para sa gawain ng Panginoon, naglilingkod siya, nagtuturo siya ng Bible study, umati siya ng gawain, nagsimba, hindi para sa kanyang sarili, hindi para sa ibang tao, kundi para sa Panginoon. Ano ibig sabihin? So, ibig sabihin, focus ka lang sa Panginoon. Hindi sa taong nakapaligid sa iyo. Bakit? Kasi kapag sa tao tayo nakatingin, ito po ang maging dahilan para tayo po ay mahina, bumagsak, at mapalayo po tayo sa kawan ng Diyos. Kaya sabi pa yung kampante, ito po naging daan para sususit pa. Para yung kasalanan ay pumasok sa atin. Amen po ba? At sabik, ito pa. At sabik na gawin ang anumang naisin ni Kristo na gawin niya sa kanyang buhay. Ibig sabihin, Holy Spirit Lord, kayo na po ang bahala sa aking buhay. Kayo na po ang bahala maghari sa aking buhay. Hindi ko nakalimutan sabi ni Pastor Joseph, ang salita ng Panginoon, na parang may switch ang Kristiyano.
Parang mga pagkakataon, ako muna, ako muna. Lord, ikaw naman Lord. Friday ngayon, Saturday ngayon, ikaw muna hanggang Sunday. After that, Monday, Tuesday, okay pa. Pag ng Wednesday, Thursday, Friday, lalo po kapag ang kasama po natin ay hindi po mananampalataya. Isang malaking po yung pagsubok po sa atin. Kung paano tayo manindigan sa ating pananampalataya bilang isang Kristiyano. Kahit na nangangahulugan ito ng pagsubok o pagsasakripisyo ng kanyang buhay. Diba? Kasi minsan, diba, ang Kristiyano bilang tao, ang dami po nating mga alibay. Ito magkang kalooban ng Panginoon. Minsan, mayari pa ako. At yung Bible study permitting, kululubin ng Panginoon. Talagang kalooban ng Panginoon na dumalo ng gawain. Para sa iyo yan Para sa atin yun. Para sa ikinatag ng ating pananampalataya. Hindi kalooban. Pag ano natin mong pananaw, kalooban mo na, hindi na kalooban ng Panginoon. Tama po ba? Pag dumating ang pagsubok, iyak ka ngayon. Sino nagkulang? Hindi ba? O tayo? Tayo. So, ang ibang sin, di natin pinisihin ng Panginoon. Dahil ginawa niya lahat, ibinigay niya sa atin. Sisihin natin po ang ating mga sarili. Amen po ba? Okay? How to break? Ito na po. Number 1 na po tayo. 10:57 meron po akong To break free from the bondage of complacency, we need to have a genuine faith. Okay. So dapat magkaroon po tayo ng purong pananampalataya sa Diyos. Hindi, dito tayo kakatalo-talo Paano malalaman ng isang Kristiyano ay puro ang kanyang pananampalataya? Yung kasi-kasigang po. Na anumang sitwasyon ng kanyang pagdaanan, kumbaga maayos na kalagayan, pangit na kalagayan, nandun pa rin ang kanyang kasigasigan. Ibig sabihin, hindi ka naapektuhan ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Yun ang po ang totoong pananampalataya sa Diyos. Huwag kang mananahan sa iyong sariling emosyon. Kasi itong emosyon mismo, ito ang maging sanhi para tayo po ay bumagsak. Sabi ko, sa paglingkod po sa ating mahal na Panginoon, hindi dapat kasamang emosyon. Kasi pag nadala po tayo ng emosyon, meron pong hindi ko nakakalimutan, ng time na nag-preach po ako dati, yung pinatayo ko po yung mga worship worship team na gustong tumulo ng luha ko, sabi ko hindi po pwede. Kasi once na tumulo ang luha ko at nadala ko ng emosyon, yung salita na na-prepare ko po, binigay sa akin ng Panginoon, ay mawawala po. Kasi madadala na po ako ng emosyon ko. So, ibig sabihin, hindi na ako nananahan sa Panginoon, kundi dahil lang sa akin pansarili. Diba? E dapat bilang isang Kristiyano, magkaroon po tayo ng totoong pananampalataya sa Diyos. Yung puro po, yung solidong pananampalataya, hindi yung quoted na Kristiyano. Bakit? Ano pa sinasabi ng salita ng Panginoon? Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Ano ba ang illustration ng isang ginto? Ang ginto po ay valuable po. Hindi po basta-basta. Kahit yung pa lang, yung panawa, kapag nakita mo ang purong ginto, ay talagang mabibigyan. Lalo na kapag meron kang kakayan na bumili. Bibili mo kasi, ang ganda nito. Ang ganyang klase ng ginto ito. Purong ginto ito. Walang halo. So, naniniwala dito na merong peking ginto. Pero mga peking ginto? Sino nakikita na dito? Yung tinatawag na fancy o yung gold-plated po. Ibig sabihin, kasi sa Bicol po, may pong kapitbahay na gumagawa po ng alahas. Ang gagawin niya, brother, sabi ko, kuya, pwede bang gawin itong ginto? Yung silver, gagawin yung ginto yun. Lulublob lang yun sa ginto na kaunti. Pero pag ng mahabang panahon, nangungupas, naging kulay tansok po yun. Bumabalik sa dati niyang kulay. Sana sa atin, ganun mo din, huwag kung ganun ha. Huwag matutunan na huwag maging Kristiyano po natin. O, huwag yung coated lang po.
huwag yung panlabas ba. Kundi totoong pananampalataya sa Diyos. Ang Panginoon po ay nag-imbita po sa atin. Okay? Na magkaroon po tayo ng totoong pananampalataya. Brother Raymond, paano ko malalaman na totoo ang aking pananampalataya? Itong katanungan. Bumili ka ng puro. Kinakis mo buti. Ano? Kahit ngayon pinakamalit na kwintas pag alam na nila yun kung puro ba, ano. Ito tayo. Dito natin nalalaman na isang Kristyano ay puro ang kanyang pananampalataya sa pamagitan ng mga papapakita ba, Atras? How to have a genuine faith in God through trials. Sa pamagitan po ng mga pagsubok, doon po natin nalalaman na tayo po ay tunay ang ating pananampalataya. Hindi fake, kundi puro. Na kahit anumang dumating na bagyo, unos sa ating buhay, kaya mong manindigan, kaya mong tumayo, kaya mong harapin ang pagsubok na nasa ating harapan. Remember David? Na kahit gaano kalaki ang kanyang kaaway, natalo niya ito. Pero, hindi sa sarili niyang lakas, kundi dahil sa kanyang pananalig sa Diyos na siya ay sasamahan niya sa pagkikipaglaban kay Goliath. So, ganun po sa atin. Kung totoo ang ating pananampalataya, anumang pagsubok ang dumaan sa atin, kayang-kaya po yung mapagtagumpay niyan. Bakit? Ito po ang sabi po ng salita ng Panginoon. Ang ginto, bagamat masisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Ang ginto po ay hindi po ewan ko napunit po sa Gmail. Kasi sabi ko po, sa Pakali, ang ginto po doon, pinuhukay po sa ilan ng lupa. Pagkatapos po noon, pag kuhukay nila, hindi po ginto kagad yun kasi mayroong kasamang putik or batos. Iba nga, bato. Inaano po, ginigiling po nila yung bato. Hugasan, at ang pinaka-final po doon, yung mercury, tatawag. Doon pa lalabas yung pagkuha mo, malaking batong tipak. Kasi ang makuha mo, kagkakapirangot lang po na ginto. So, ganun po, kahirap ang process po ng ginto. So, maraming proseso. Pero, kahit gaano mang katagal, kung gaano mang kahaba yung proseso yun, lalabas pa rin ang kanyang tunay na pagkaginto. Hindi pwede. At sa atin bilang isang Kristyano, sa pamagitan po ng mga pagsubok na yan, doon po tayo dinadalisay ng Panginoon. Amen po ba? Doon po natin nalalaman kung tayo ba ay lumalago sa ating pananampalataya o nanatilan tayo sa ating pananampalataya. Dito tayo po mismo sa ating sarili, doon po natin mauobserbahan yan. Kapag meron dumating ang pagsubok, anong gagawin mo? Iiyak-iyak ka. Sabi sa test kanina, tinambayan yung pagsubok. Tumagal, nalagaan niya eh. Pero by the power of God, sa setarin po ng Panginoon, ito siya, hindi siya naiiyak na ipagsabi ang kalandakan kung gaano kabuti ang Diyos. At sabi niya, okay, ng pagsubok ay dinatawalan niya ito. Tama po yun. Right? Ganun din naman, ang iyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang, ano po salitang sinusubok? Sinusubok. So marami po yan. So lahat po tayo. Kaya sino ba ang isa nung walang problema, walang pagsubok? Taas nga po ang kamay. Lahat po tayo mayroong problema. Amen? Lahat po tayo mayroong pagkadaanan. Pero depende po yun sa atin. Kung paano natin dadalhin yung problema yun. Pero ang kagandahan nito, meron tayong Diyos na mapagsumbungan, mahinga natin ng payo, may tulong tayo mahinga. Siyempre, sa pamagitan ng kanyang mga salita yun. At pag daw sa mga gawain. Upang malaman kung ito'y talagang tapat sa gayon, papupurihan, dadakilan, at paparangalan sa araw na mahayag sa Kristo. So, ibig sabihin, ang Kristyano pala ay talagang dumadaan sa 7 times na ito, tama pa so? 7 times purification na tinatawag. So, marami. Pagkatapos ng isa, expect mo na meron pang mas mabigat, pabigat ng pabigat. Habang tumatagal po tayo sa paglilingkod, the more
nagkakaroon ng eagerness, kauhawang pa sa paglilingkod, the more din po ang pagdating ng pagsubok. Pero kagandahan nito, sa pagsubok na po ngayon, doon po natin nalalaman na tayo pala ay isang matatag ng Kristyano at puro ang ating pananampata kung hindi po tayo nagpapatalo sa pagsubok. Amen po ba? So, papatiman na Panginoon. Hallelujah! May pasasabi po sa ng Diyos. Yan pa po. So, balik po. Ito po. Letter B. Yan. How to have a genuine faith in God? Letter B. By keep trusting in God. Actually po, pagtitiwala po sa ating mahal na Panginoon. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sa pagkabilang sila sa kaharian ng langit. Kasi po, ang Church of Ecclesia po, ay meron po silang problema. Okay. Nung una po, sila po yung masigasig sa kanilang paglingkod. Kasi po, ang Church of Ecclesia po ay sila po ang bayan o lugar na mayaman po. Nasa kanila po yung na isang material na bagay. Ano po? Ito po. Ang nasa kanila po lugar ay mga glossy wall. Yung pong mga tela na mga ganang klase. So, ano ba tela mga ganang klase? Yung parang mga ganitong tela po, mga self-netawag. Tapos yung po sa yung garments. Kilan-kila po sila dun sa garments. At yung mga gamot po, ointment, dun po sila na sikat ang ang Church of Laodicea. Okay? Pero dito hindi yung building, kundi yung mananampataya po ng Church of Laodicea. Lagi po tandaan, ang church kung tinutukoy ay tayo po. Amen? Hindi yung building, hindi yung pangalan natin church, kundi tayo po mismo ang church na tinutukoy dito. Nilangan ko lang po. So yan po. Dahil doon, kapag meron pong ang mga Church of Laodicea, dahil sila po ay meron na, sabi natin, financially stable, lahat ng bagay na sa kanila po, kumbaga, wala nang silang kailangan sa kanilang mga buhay, wala silang inaasahan kundi ang kanilang mga kayamanan at kanilang mga sarili lang. Yung problema, nakalimutan nila kung sino ang nagbibigay ng biyaya yun. Kumbaga, sila po ay tumingin na saan? Sa biyaya at hindi na sa nagbibigay ng biyaya. Amen po ba? Sad to say, sa ating po mga Kristyano, meron din po ganun. We are focused on blessing, hindi sa nagbibigay ng blessing. Kaya dito, nakita ng Panginoon, kaya na dumating yung punto na sabi niya, ayaw ko sa inyo ng mainit, maligamgam. Mas mabuti pag mainit ka na lang, maligamgam ka, okay na yun. Pero, ayaw talaga ng Panginoon eh. Yung para bang meron kang schedule na tawag. Gusto niya kung mainit ka talaga. Kasi pag either na mainit or malamig, salawahan po kasi yun eh. Tama ba? Di mo alam kung saan ka pupunta. Paano pagdating ka ng sa ganitong sitwasyon? Saan ka pupunta? Langit o yeah. So natin na tayo mga kapatid. Okay? Na dapat po tayo parang tayo ng totoong panampataya sa Panginoon puro po. Hindi coated sa mga pagsubok. Okay? And keep trusting in God. Ano po? Sabi po ng James, sabi po ng Brother Mac kanina, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumarang iba. Ano yung ibig sabihin ng iba't iba? Yung po nilagay dyan. Madami po tayong kakaharapin ng mga pagsubok. Hindi lang isa. Hindi lang dalawa. Pabigat ng pabigat po. Ang buhay po ng isang Kristyano, ngayon umpisa na po natin, habang tayo po nabubuhay bilang isang Kristyano, wala pong katapusan yun. Amen po ba? Amen. Pero, sabi ng Father Macarena, sabi dito, salita ng Panginoon, magalak ka. So, hindi ko sinasabi, ipagsigaw mo, yes, meron akong problema sa labas. Hindi po ganun. Ibig sabihin, kahit anong sitwasyon ng buhay mo, kahit meron kang pinagdadaanan na problema, nagagawa pang umitik, nagagawa pang pumunta ng church, nagagawa pang matid na mga gawain.
Pero kung katotohanan, di ba, kapag dumating sa ganung sitwasyon, minsan, nawawala yung ating pananampalataya. Nakatingin na tayo sa problema. Nakalimutan na natin yung Panginoon na siya magbibigay sa atin ng lakas upang tayo po ay magtagumpay. Okay. At doon natin nakakalimutan po natin na, Lord, thank you sa pagsubok. Dahil dito, malalaman kong muli kung ako ba ay nagkaroon ng level up sa aking pananampalataya. Kasi kung walang pagsubok, paano mo nalalaman na ikay lumago na? Tama ba? Kapag hindi mo sinubukan, walang mangyayari. Tama ba? Pag pagsubok, harapin mo, Lord, salamat sa pagsubok nito. Harapin mo ngayon yung positibong pananaw, hindi yung negatibo. Huwag tayong basta magpapadala sa mga pagsubok. Okay? Pero ang sabi nga ng Panginoon, kanya-kanya man level ng pagsubok yan. Depende sa ating pananampalataya. At tayo tandaan, hindi magbibigay ang Panginoon ng pagsubok sa atin na hindi natin kaya. Depende po sa Panginoon yun. Amen? Pero kagandahan ito, lahat po tayo tinuturuan na magtiwala sa Panginoon. Amen? Katarapin ang pagsubok. Ano pa, Tarzan? To break free from the bonds of complacency. Okay? Ano yung number 1 natin? Ba't masaya number 1 natin? Yan. Okay? So dapat magkaroon po tayo ng totoong o purong pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, we need to live a righteous life. So ibig sabihin, mamuhay po tayo, kung gusto natin mapalaya, sa gapos o pagkaalipin ng pagiging kampante na, so dapat mamuhay po tayo sa katwiran ng ating mahal na Panginoon. Yung pagiging matuwid na pamumuhay po. Diba? Tumapasin po kanina sa binasa po natin kanina, na dahil sa ating pagiging kampante na, doon na po unti-unting pumapasok ang kasalanan. Kasi kampante ka na eh. Gano'n pa naman kaaway, di ba? Kapag isang Kristyano kampante sa kanyang panampata, hindi mo na mamalayan, biglang aatake. Ngayon. Kampante ka eh. So sabi ng Panginoon, we need to live a righteous life. Dapat maging mamuhay tayo na matuwid sa harapan ng Panginoon. Kung gusto natin mapalaya doon sa kanyang kampante, okay. Kasi po yung Church of Laodicea po, yung pagkukulang nila na hindi na sila umaasa sa Panginoon, ay kasalanan po. Kasi naagaw na po ang kanilang attention sa material na bagay. Kumbaga, nakatingin na siya sa pagpapala. Hindi na siya bibigyan ng pagpapala. Ngayon, sa ating bilang isang Kristiyano, kung ganun po ang ating pananaw sa ngayon, hingi po tayo ng tulong sa Diyos na baguhin ng Panginoon ng ating kaisipan. Ang sabi po ng Roma, chapter 12, di ba? Baguhin ninyo ang inyong isip. Huwag po tayo masyadong focus. Although baka ma-misinterpret nyo po dinahin ko lang po, na ang Diyos po, tayo po ng Panginoon kay Jeremiah, na ang plano ko sa iyo ay pagpalain ka. Not to harm you and to prosper you. Yung pong plano. Ano pong plano rin ng Panginoon? Matthew 6:3. Okay. Naunay na natin kanyang kaya, kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay ay kanyang daragag. So, ibig sabihin, plano talaga ng Panginoon ang pagpalain tayo. Okay? Nga lang, tayo po ang magdidesisyon. May gagawin tayo. Kung tayo mamumuhay na matuwid sa harapan ng Diyos, praise God, bibigay sa mga bagay na yan. Pero kung hindi, babawiin sa atin yun. No. We need to live a righteous life. Ano po sasabi po sa salita ng Panginoon? Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakaya mong kaubaran. So, ibig sabihin, itong mga Church of Laodicea, ang nakikita sa kanilang ay kasalanan. At dahil sa kasalanan ngayon, ang tingin sa kanilang Panginoon ay hubad sila. Nakedness, sarapan po ng Panginoon. Dahil sa kasalanan. Di ba? Bakit anong kasalanan meron sila? Hindi na sila titiwala sa Panginoon. Iba na ang kailang priority sa kailang mga buhay.
Iba na ang layo nila, ang focus nila sa paglilingkod. Di na ang Diyos, kundi sa material na bagay. Okay. Mas mga kapatid, sabi ko nga dito, sabi ko sa asawa ko sa Juby, ang turo nila sa akin ni Pastor, medyo mabigat. Kasi ito yung patungkol sa mga dati may kaya. Kasi sa Bulod ni Siya po, may kaya po talaga. So, sabi ko, ang general po ito. Hindi na po ito para sa kanila, kundi maging sa buhay din po natin na lang po. Kasi, parang pinilate ito. Tingnan po natin buhay natin bilang isang Christian, bilang ordinaryong miyembro, at bilang isang ordinaryong tao po na nasa middle lang po ating pamumuhay. Okay. Nasa ating bang paglilingkod, nandun pa bang eagerness natin na mag-step up o maging kabahagi sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon? O wala lang? Basta ligtas ako, okay lang. Okay na yan? Kaya sabi, huwag kang masyadong kampante mga kapatid. Okay, huwag mo sasabihin niya kay matatag na sa iyong pananampalataya, baka isang araw matisod ka at mawala sa iyong kaligtasan. Kaya sabi ko kanina sa introduction ko, evaluate ourselves. Okay? Para pala tayo doon, dapat tayo po mamuhay na merong matuwid na pamumuhay sa harapan ng ating mahal na Panginoon. So isip po natin, okay, ang righteousness ng ating mahal na Panginoon. Yung garments na ibibigay sa inyo, yung puti, bigyan ng puti, yung malinaw, malinis na kasuotan na mula sa ating mahal na Panginoon. Nag-iimbita po ang ating Diyos sa umagang ito. Na kung sakali lang po tayo sa ganyang sitwasyon po, lapit na tayo sa ating mahal. Tanggapin muli natin siya. Kasi mayroon po, kasi ang Panginoon po, sa ating binasa kanina, ay nagtutuwid po siya. Hindi siya natutuwa sa mga Kristiyanong nanatili lang sa kanyang pananampalataya. Tama po ba? At minsan, ang paalala po ng Panginoon, medyo may tapik at may pabigat po ng pabigat. Depende po sa atin. Ano po? Kaya, sa atin po bilang sa Kristiyan po, na yung ating dating pamumuhay sa ngayon, kung tayo po ay nasa ganyan pang sitwasyon, na tayo po ay nagkukulang na at tayo po ay nahulog po sa kasalanan, ang tingin po sa atin ng ating mahal na Jesus ay marumi parang sa basahan. Ano po? Kung tayo pa ay umaasa lang po sa mga biyaya niya, at hindi niya sabihin ng biyaya, parang basahan po tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya hindi po tayo pwedeng magmalaki kasi itong Church of Lucia, ipamalik po sila. Parang sinasabi hindi na nila kailangan ng Diyos kasi meron na sila. Kaya talaga po, dapat magkaroon po tayo ng matuwid na pamumuhay sa harapan ng Panginoon upang tayo po ay mapalaya sa gapos ng pagiging kampante. Yung verse 18 din mo. Okay na, bakit ano? How to live a righteous life? By imitating Christ's life. Dapat gayahin po natin kung paano po siya namuhay dito sa mundo. Dapat ganun po ang ating kaisipan, ating pananaw. Nung siya pa nag-minister sa lupa, anumang special is coming na naman po magmamahal na araw na po. Alalahanin po natin muli ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. So dapat ganun po tayo. Na despite na persecution, nakatagdaanan, hirap, at mga paratang, hindi siya nakagawa ng kasalanan. Kundi, siya patuloy niya ang kanyang gampanin bilang isang Kristiyano. So tayo din, bilang isang Kristiyano, may mga pagkakataon na tayo po ay nahulog sa pagkakasala, na dahil ng kaaway, nagkakamali, nadadapa. So sa biyaya po ng ating mga Panginoon Hesus, tayo po ay muling nagtatagumpay dito. Okay. Okay ba, Teresa? Paano tayo mamumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos? Verse 1. Efeso. Yaman kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inaalay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Okay, bumas po yung, yung sacrifices.
Kayo mga hindi ng Diyos, kaya hindi na dapat mabanggit man lamang na kayo nagigiyapid. So, may pa ba nagigiyapid dito? Wala na, praise God. O gumagawa namang uri ng kahalayan. Wala siguro. O pag-iimbot. Ano ibig sabihin pag-iimbot, brother? Sakin, pag-imadamo. Parang ibang iniisip, kundi ang kanyang sariling kapakanan lang. Ay, kaya ang matinang bagustado eh. Kaya sumama dyan. Kaya na yan. Pagod kasi ako eh. No, mas pabor sa palagi sa atin sarili. Diba? Huwag din kayo gagamit ng anumang malaswa. Yun pa ba nito? Pero minsan, may lumalabas po pag hindi po namin makagbantay. Pag nadala ka ng emosyon, ng kwentuhan, lalo pag ang mga kasama po natin, hindi Kristyano. Okay. Nandun yung pagalingan, payabangan ba? At natawag, hindi pala maganda yun. Ano? O walang kabuluhang panalita. Labang. Pagyabang, pagnirang puri. Pag dito sa buhay may buhay. So hindi po maganda yan sa harapan ng Panginoon. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. So dapat yun po tayo bilang isang Kristiyan. Kung gusto natin mamuhay na matuwid sa harapan ng Diyos, okay, yung mga napay po kanila, iwasan po natin. Kung kaya pa, hintayin tulong sa Panginoon, putulin mo na to. So dahil nga tayo pinasa mundong ito, merong mga sitwasyon na hindi po natin nababantayan ng ating mga sarili. Pero, sabi nga ng Panginoon dyan, okay, lapit ka sa Panginoon at suotin mo ang kanyang bagong damit upang tayo po ay maging matuwid sa kanyang harapan. Okay. Ano po ang sabi? Meron pa natin, sir? Sa Sakarayas? Ayan. Kung ba't po nasabi yung tao po ay marumi sa harapan ng Panginoon? Nakatayo si Josue sa harapan ng anghel at ang suot ay maruming damit. Sinabi ng anghel sa mga naroon, hubarin ang gulit niyang kasuotan. Bumalin siya kay Josue at sinabi, nilinis na kita sa iyong kasamaan at ngayon bibihisan na kita ng makarang kasuotan. Walang iba si Jesus Christ. Garments. Kasi di po ba ang Tasoglusia, ayan sila, yung garments, sikat na sikat sila doon. Bakit kilala sila sa pag-export ng ganung tela? Kaya napagit dito na illustration na yung dapat, yung damit na yun, yung kailangan, so yung kailangan binibenta ba? Para matakpan ang kailangan bubad na katauhan dahil sa kailangang pagkukulang at kasalanan. Ganun po sa ating bilang sang Kristiyano. Barin na natin ang dati ating pagkatao. Okay, nung tinanggap natin ang Panginoon natin buhay, sikapin po natin na huwag nang gumawa pa ng kasalanan kasi ito pa maging dahilan para tayo po ay maging marumi ulit sa harapan ng Panginoon. Diba? So, sabi mo, hindi sa sarili nating kakayanan, kundi sa kakayanan ng Panginoon. Meron pa ito, sir? Okay. We need to live a righteous life. How to live a righteous life? Letter B. By avoiding sin sa pamamagitan. Mas maganda po kung putulin na natin, iwasan na natin ang paggawa po ng kasalanan. Kasi yan po, simple nature of men po yan. Nasabi nga, mayroong mga pagkakataon na at lilitaw talaga yan sa ating mga Kristiyano. Okay? At sabi po ng Roma, sabi ng Father Isam, put to death our sinful nature. At palitan natin ng spiritual nature na nagbumula sa Panginoon. Ibig sabihin, yung luma natin pagkatao nung tinanggap natin Panginoon, suot na po natin ang righteousness ng ating Panginoong Jesus. Yung paging hubad po natin sa harapan ng ating malapan dahil sa ating kasalanan, tayo po ay binilisan niya ng bagong pagkatao at dinilis na sa pamagitan na para bang isang tela ng isang yelo ng linibel na walang kasing puti, walang bahid ng nakitasan. Because of righteousness of God. Through faith. Okay? Okay ba mga kapatid? So mapahal po tayo. Dahil sa tuwing tayo pinagawa ng kasalanan, ang Panginoon po ang nakita sa ating mga sarili. Sabi mo, wag muna yan. Bigyan po pa ng pagkatataan niya. Kasi ada naman kayang pagpupursige na mapagtagumpayan ang nasa ng laman. Ito po, ayan po. Lagi na babanggit yan. Di may kailangan magawa ng laman, pagigapit, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pag-away-away, pagsiselos, pagkakagalit. I think, kung meron po tayo dyan patuloy pa yung tulong sa ating mahal na Panginoon. Pagkapi-kampi, pagkababahagi,
division sa loob ng church. Pagkaingit, pagpatay, paglasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Yung po iba pang katulad nito, marami po yan na disipapin po dyan. Hindi lang nabagit yan, pagmumura, pagsinungaling, bisyo, yung mga hindi nabagit yan. Muli kayo binabalaan at gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Yung pong walang habas na kasiyahan. Ibig sabihin po, kung tayo po ay isang Kristiyano na wala tayong panahon sa Diyos, nagkakasala po tayo. Tama po ha? Kaya sabi ko kanina, tingnan niyo muli ang katabi niyo. Kung sino yung katabi mo nung last Sunday at ngayon. May nawala? May absent? May nadagdag? So, masaya pa po tanggapin. Sabi nga dyan, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay magbago. Huwag gumantin. Huwag magalit. Huwag kayo magalit sa akin na salita po ito ng Panginoon. Okay? Sa tulong po ng Panginoon. Pangatlo. To break free from the bondage of complacency o panikampante, we need to see the truth. So, kailangan po natin malaman ang katotohanan. Kasi ito pang katotohanan, maraming Kristiyano pa rin ang bulag sa katotohanan. Kahit sa simpleng bagay, ay hindi po natin nakikita. Amen po ba? Papabawin ko po sa church. Ano ang oras na gawain ng church? Sunday service. 9:30. Anong oras na dumating? Yung po ang sinasabi, kailangan natin mabuksan ang ating mga mata ng katotohanan. Akala natin okay lang, di ba? Ay, okay lang. Pagsimba naman ako, nakapakinig ako sa salita ng Panginoon. Paano yung the rest sa pag-umpisa? Pumunta ka na lang, di pa lubos-lubosin, mga kapatid. Para bang ang Diyos pa ang naghihintay sa atin? Sabi, Lord, brother, matinggan na, naghihintay na ako sa ito na. Di ba sabi mo nakaraan? Di ba tinatawag mo sa iyong maglilingkod ka, asan yun ngayon? So sabi nga, ang Panginoon po hindi po nanunumbat. Pero ang Panginoon po natin ay justice din po. Hindi siya nag-tolerate. Lagi po natandaan niya. Meron pong consequence po yan. Yung po rin ako. Dapat po natin malaman ang katotohanan upang mapalaya po tayo doon. Huwag kayong matilis pa alipin ng bulag na katotohanan. Ngayon po ba mga kapatid? Kailangan natin malaman ang katotohanan. Because the truth will set you free. Mapapalaya tayo. Amen po ba? Praise God. Dapat po natin mga Panginoon. Ay mga treasure. Yan. Just sinabi. Nakita po yung station ko. Meron pa ba mga Kristiyanong ganyan? Nakakandado. Nakapadlak. Alitin pa rin po. Kaya po, kung ginagawa ng dalawang tao, kampante yan sa silang buhay, no? Nakaupo lang, hayahay, ano? Eh, yung isa? Nagpupawisan, okay? Nakapagpunto ang kanyang mga mata, babasa ng salita ng Panginoon. Kaya dahil yung kanyang pagbabasa, ayan, napalaya siya, oh. Nabuksan ng kanyang kaisip, ay, kailangan pa rin magbasahan ng salita ng Panginoon. Kailangan ko pa rin dumalon, mga gawain. Kailangan ko pa rin mag-attend ng Sunday service. Kailangan pa mag-attend ng prayer meeting. Diba? Eh kung hindi ka atin na mga gawain, saan pa natin nalaman ang katotohanan? Saan po natin nalalaman ang katotohanan? Sa salita niya. Okay? Sa Sunday service, prayer meeting, Bible study, other fellowship ng gawain. Doon po natin nalalaman ang katotohanan. Okay? Paano kung wala kang isa kang Kristiyano at matagal isang Kristiyano, pero nasa kanyang patay na sitwasyon? Parang nakakayak. Tama ba? After na ibigay sa iyo ng paglahat-lahat, tapos kampante lang po tayo sa buhay pananampalataya po natin para nakakaya po sa harapan ng ating mga Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Kaya mapalad po tayo, okay? Mapalad po yung mga senior po natin, hindi po sila dinataas, pero nakaka-challenge po sila. Na despite ng kanilang mga edad, despite ng kanilang mga mata, medyo malalabo na po. Despite na malayo po ang kanilang inuwian, kahit gabi-gabi na po mumuwi, pero hindi hadlang ito eh.
Di ba? Sabi ko, nasaan po yung mga bata-bata pa na meron pong kakayanan, may lakas ang tuhod. Tapos kung meron problema, doon pa rin masigasig ulit. Di ba tayo mapapalaya yan? Hindi ka matin yung mga gawa, hindi ka matin... Sabi natin, sa salita lang tayo mapapalaya. Paano mo yung malalaman? Ulatin natin ng mga gawain. Napakahalaga po ng pagdalo ng mga gawain, mga kapatid. Hindi lang po yung Sunday service. Okay, praise God, Sunday service. Pero dito, after na pagturo ko dito ngayon, for example, ngayon po, hindi kayo pwede magtanong sa akin. Kung meron hindi na unawaan, hindi kayo masagot doon. Eh, doon lang kung personally. Pero, kung sa Bible study, umatan kayo, at meron kayong gusto linawin, pwede po kayong magtanong doon. At mas lalo po kayong malilinawan. At mas lalo nyo maunawang pa ang kanyang mga sila. So, pagsama-samahin natin, atin ng Sunday service, Bible study, prayer meeting, I think, maging puro ang ating pananampalataya. Ayun po ha? Tayo ba, Teresa? How do we need the truth? By reading His Word. Pagbabasa ng kanyang mga sila. Tayo ba, Teresa? Joshua 1:8 yan, palaging gamit na gamit po yan, ano? Huwag mong kalitahan basahin ng kautusan, pagbulay-bulay mo yun araw at gabi. Ano sabi niya? Pagbulay-bulayan. Ibig sabihin, hindi lang basa. Kailangan mong unawain kung ano ang gusto ipating sa atin ng mga Panginoon Jesus sa pamagitan ng kanyang mga salita. Magkaiba kasi yun eh. Nakikinig lang at talagang inunawa. Kaya yung nakikinig lang, walang pagbabago. Pero talagang inunawa ang kanyang mga salita, merong pagbabago. Sabi, araw at gabi. Ba tayo, di ba magkatrabaho? Yun ang gagawin ko. Yun ang po sa ganun. Ibig sabihin, pag-isip mo sa umaga, sa devotion, pasalamat sa Panginoon, puli sa Panginoon, gawa ka ng devotion niya. Sa gabi, ganun ulit, huwag na magpating kayo ng ito. Bakit? Sa ganun, maging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Okay, so anumang sitwasyon pagdaan natin, kaya po natin dahil lang tayong salita na ating pangahawakan, mga pangako niya, through His Word. Ay ba, Teresa, meron pa? By attending church activities, katulad nga po ng bilet kanina. Sa po yan, para mapalayan po tayo sa pag-alipin, sa complacency o pag-kampante po natin, para malaman po ating katotohanan, atin tayo ng mga activities ng church. Kami, pastor kayo sa obeying niya. Salamat sa Panginoon, dahil pagtagupayan ng bawat isa po sa atin ang katamaran. Okay? Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Masakit tayo yung po talaga ang katotohanan. Isa sa dahilan kung bakit mga ating Kristiyano ang takot na sumubok para sa Panginoon. Remember Moises, alibay, nung tinawag siya pampanguna ng Israelita. Bulil ako, ayaw ko. Ano meron ka? Tungkod, yun ang gagamitin ko. Kanyang kapatid mo si Aaron, siya na lang ang tagapagsalita mo. So wala kang dahilan sa Panginoon. Pantakas. Sa panahon natin ngayon, Jonas, takbo-takbo. Tinawag ng Panginoon. Anong ginawa sa kanya? Consequence sa kanyang pagtakbo. Pinahirapan ng Panginoon, nilulod ng badyana. Sa buhay natin ngayon, ano ang mga naging hadlang? Para yung katotohanan, hindi tayo mapalaya doon. Remember po yung binatang hangal? Nagawa ko na po ang lahat. Ito yung isang bagay hindi nagawa. Ang benta ang kanyang kayamanan para ibigay. Pero hindi man nitalalat ang kanyang kayamanan. Kung sinusubukan lang ba yung binata kung kayang gawin yun para sa Panginoon. Tayo, ano ang kaya mong sakripisyo para sa Panginoon? Okay? Bayatin ng church activities, February 10-25. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakita natin malapit ng araw ng Panginoon. Judgment. So may natin ito, kung kailangan yan, kailangan pa rin dumalupot ng mga gawain po. To empower us, to enlighten us, to see the truth, to be stronger to our faith. Sa pamagitan ng pagdalo ng mga gawain yan, titibay takas po tayo. Okay po ba mga kapatid? At sabi nga ito,
para makita natin ang katotohanan bilang isang Kristo. Ba't po nasabing maraming bulag pa rin Kristiyano kahit sa loob po ng ating church? Masaya man tanggapin ito pong katotohanan. Tingnan niyo po, marami pong pangailangan ang ating loob ng iglesia. Pero bakit maraming Kristiyano? Ito, sabi natin, ang takot mag-commit sa Panginoon. Anong dahilan? Kung tutusin po, okay, mahirap, pero doon po natin mas, ako pa personally, mahirap po ang paglilingkod, pero doon po mas naranasan kung gaano makapangyarihan Diyos na bibigay po sa akin ng lakas upang may sagawa ko ang tungkulin o responsibilidad na natin sa aking balikan. Hindi po ganun kadali ito po. Hindi po ganun kadali ang paggawa ko ng sermon. Tapos pag sermon mo, yung katabi yung tinutulog po, nagtutulog pa, inaantok pa, bumabagsak ang kanyang belly cut. Hindi po ganun kadali. At mayroon po magsalita ng isang oras at tuloy-tuloy. Bagpas na nga po eh. Okay, dami pa sa saan. Tuloy na yung pero ako hindi sumusod sa So, sabi ko lang, kung salita ng Panginoon, kung napupuhit nga tayo sa walang kabulang bagay, how much more salita ng Panginoon? Amen po ba? Masarap kayo mag-aral salita ng Panginoon. Pag buli-bulahin, amen po ba sa next? O, sa biyaya po ng Panginoon yun, sa tulong niya. Na nagmumula sa hindi po galing sa ating sarili lang. Hindi po sa ating sariling kakayanan kung ba't po natin nagagawa ito. Okay? So, yun lang po ang mensahe po sa umagang ito. Ate Marcel, meron pa ako. Agency. Request ni Pastora. Agency, balik mo. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Sabi ko po, di ba sabi po po kanina, ang Church of Laodicea ay isa pong mayaman sa mga oil ointment po, Kaya dahil po sila ibulat, sabi po ang salita ng Panginoon, na dapat bumili sila sa Panginoon ng ointment. Bakit? Para mabuksan ang kanilang bulag na mata. Pahiram ba nila ng langis? Para makakita. Ayun mo. Para makita ng isa po sa sakit ng Church of Laodicea, spiritual blindness po sila. Hindi nila nakikita kung ano ang gusto ng Panginoon para sa kanilang buhay bilang isang Kristiyan. Tayo rin po ganun, minsan. Huwag lang madala, minsan lang po. Minsan po lang po tayo sa katotohanan. Bakit? Kasi na-out of focus po tayo. Nababaling ang ating atensyon sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Ang problema ng Church of Laodicea, nakapokus sila sa kayamanan. Sa material na bagay. Doon po sila. Kumbaga, nawala sila sa daan ng Panginoon. Gawin po tayo sa ating mga collective, na mabuksan din po ang ating mga mata na ibinibigay po sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kung tayo biglang kinakausap sa umaga ito, huwag natin pagmatigasin pa ang ating mga puso. Kasi sa itang bumili ka, so kailangan mo lumapit sa Panginoon. Para mapalayan po tayo. Okay? Conclusion po natin. Ito po, ang conclusion ko po ay pinalabas ko po ito ng challenge po sa atin. Kasi sa decision making na po ito. Nasa atin na po ang pag-decision. Kami po, tapagturo. Ang responsibilidad, ibahagi lang po ang salita ng Panginoon. Pero kayo pa rin po ang siyang mag-decide kung ano po ang inyong pipiliin. Okay. Pero yan po, decision bigay po sa inyo lahat yan. Ito po, unang-una, if we remain complacent, the Lord will throw us out. Iluluwa po tayo ng Panginoon. Kita mo, from the langit, from the heaven, biglang iluluwa dahil tayo po ay maligamgam sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, if you are zealous or paging masigasig, we will sit next to our Heavenly Father. Yung po ang gantimpala na kalan sa mga Kristiyanong patuloy na naging kasigasigan sa paglilingkod. Uupo siya sa kanan ng Diyos. Wow. Yung Diyos na pinapalanginan mo, tayo will come. Makikita mo ng harap-harapan. At yung mga tawag dito, corona, ang Diyos po mismo ang bibigay sa siya ang maglalagay ng corona. Depende po.
Kasi nga, hindi po nasayang lahat ating pagkapagan. Either good or bad, ipagsulitan din sa Panginoon. Meron pa, Teresa? Wala na. So yan po, ang challenge. Make a decision today, not tomorrow, not the other day, not the other year, not the other month. Today na mismo. Kasi para sa buhay po natin yan. Alright? O ba ba? Tapat din mga Panginoon sa umaga ito. Tayo po tayo lahat. Tayo po manalangin. Hallelujah. Yes, Jesus. We worship you, glorify your name, O Lord, sa umaga ito. Maraming salamat o Diyos sa katagumpayan po ng iyong mga salita na nahayag, O God. Maraming salamat o Diyos na tunay nga po, Lord, na sa kabila po, na kami po ay maraming pagkukulang. Sa kabila po, na kami po ay naging kampante na po sa iyong pananampalataya. May salamat o Diyos na dyan po ang iyong mga salita na kailangan pa po namin na magkaroon po kami ng totoong pananampalataya o Diyos. Nasa pamagitan po ng mga pagsubok na binigay mo sa amin, ay doon po kami napapatatag at doon po namin nalalaman na kami po pala ay lumalago ng isang Kristiyano o Diyos. At kailan po nugad na kaya po magbasa po ng yung mga salita upang sa gayon na mapahiram po namin, mga bulag po namin mga mata, yung spiritual na mga mata upang kami mapalaya sa paging alipin ng paging kampante bilang isang Kristiyano o Diyos. Hallelujah. At salamat din agad na kailangan pa rin o Diyos na mas lalo pang maging masgasig pa, magpatuloy pa sa paglingkod o God. Hallelujah. Dahil welcome, kami po ay pong nakalaan sa bawat sa depende po sa lahat ay pong ginagawa. Ito po ay mabuti o masama. Ito po ay ipagsulot kami sa Diyos. At kailangan po o God, tulungan mo kami o God kung kami po ay nasa ganito pang sitwasyon na para bang wala na po kami desire, eagerness na magpatuloy pa, lumalim pa sa iyong mga salita at kuminsan kami po inaagaw na ang aming atensyon na ang layunin po namin hindi na pa para sa iyong kapurihan kundi pa sa pansarili naming kapakanan. Lord God, help us, reach us O Lord, na tulungan mo kami O God, ito na mapagtagumpayan po namin sa tulong at lakas na nagmumula sa God. Panginoon, maraming salamat dahil sa kabila po na kami po ay maraming pagkukulang, andyan po ang iyong mga kamay na lagi naghihintay sa amin at kami pa tulungan upang kami po ay muling makabangon at muling makabalik sa iyong banal presensya o Diyos. Panginoon, maraming salamat sa salita mo o God. Hallelujah. Napatuloy na yung panghawakan ng mga salita mo o Diyos. At kailangan po namin mag-vision na o Diyos ngayon kung ano po ang dapat po namin piliin o Diyos. Ito pa yung nasa mo. Diyos kapamakan o doon po sa iyong kaharian o Diyos. Panginoon, maraming salamat sa salita mo. Pagpalain ito o Diyos na ito po ay magkaroon po ng kapangyarihan sa aming mga buhay. Kapangyarihan nakikita mismo sa pang-araw-araw po ng pumuhay. Sa pag hindi mo nais o Diyos na ang mga anak mo ay natili lamang sa kong kalagayan. Ang gusto mo o Diyos ay patuloy na lumago, lumalim pa sa iyong pananampalataya at maging katawang pa sa iyong mga gawain o Diyos. Kapanoon, maraming salamat o Diyos sa iyong ginawa sa aming kalagitnaan. Kaya marapat lang o Diyos na ibalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri para salamat, pagsamba, kaya sa Panginoon Jesus. Salamat po sa amin na. Amen. God bless you po.